ating unang paglalakbay sa labas ng Metro Manila ngayong taon, tatawirin natin ang karagatan para dayuhin ang Negros Occidental at tikman ang sarap ng lutuing lamang dagat ng mga Negrense. Wow! Grabe! Ang laki naman ito. Ito, Suso, dalaga. Awas-awasay. ano susong dalaga, nanay? Ano bang butas yung hinahanap? Mula sa pangunguha ng sariwang sangkap sa mayaman nilang kalikasan, So, nangunguha talaga sila usually ng shellfish kapag low tide. Kasi pag pumasok na yung high tide, alam nyo, nagiging swimming pool area itong nilalakaran natin. At dahil nakabaon dun sa ilalim ng buhangin yung mga shellfish, ayun, ang hirap nilang hanapin. Ang hirap. Teka, Para kang nangangapa sa dilim dito. Ito na po, nadudukot ko na po. hanggang sa pagluluto sa kanilang kusina, lahat ng yan sama-sama nating susubukan. At ang masasarap na pagkain ating titikman. Masarap siya, pero nakakabitin. Tapos pag kinagat mo siya, parang may nagbo-burst na medyo manamis-namis sa loob. Lasang-lasa mo yung seafood, hindi nagtipid. Dito lang sa Negros Occidental. I love it. I am in seafood heaven. Maliban sa ekta-ektaryang tubuhan, biniyayaan din ng Negros Occidental ng malawak na karagatan. Kaya naman hindi katakatakang mayaman din ang lalawigang ito sa iba't ibang putahing ang bida, lamang dagat. Magsisimula ang ating nature adventure at food trip sa Suyak Mangrove Park. Bukod sa mga bakawan, ibinibida rin nila rito ang kanilang mga seafood specialty. Okay, so pagkatapos ng 15 minuto, nakarating na tayo sa Suyak Island, isang mangrove eco park. At alam nyo ba, itong isla na ito gaano man kaliit, kasama sa 100 dream destinations in the world. Bakit kaya? Alamin natin. Gandang araw po! Maayong adlaw! Okto. Ay, Welcome to Suyak Island. Salamat Mangrove Eco po! Park. Isang maikling welcome performance ng mga suyaknon ang sumalubong sa aming team. Paraan daw nila ito ng pasasalamat sa aming pagbisita sa bakawan na itinuturing nilang yaman. Yay! Ang galing! Ang mga bakawan kasi sa Suyak Island, mahigit 300 taon nang pinoprotektahan ang kanilang komunidad mula sa mga bagyo. Mas lalo pang uminit ang kanilang pagtanggap sa amin nang ihain nila ang iba't ibang putahing lamang dagat. At ang ilan sa mga ito, first time kong matitikman. Kinilaw na tangigi! Wow! Ay, ito? Ito po naman ay, tawag po namin dito ay pasayan. So ito yung isa sa mga delicacy nila dito kasi sobrang fresh ng kanilang seafood. Pwede mo siyang kainin ng hindi niluluto, pero kailangan mo siyang sausaw dito. Ang sarap! Manamis-namis yung ano eh. And it's the right mix lang lahat. Manamis-namis kasi to. Yes. Ano yan? Putian na shrimp.
Wala siyang lansa at all. As in, manamis-namis siya. Alam mong fresh na fresh siya. Tapos bagay na bagay siya sa maasim-asim na manamis-namis na sukang ito. Wow! Diba? Ay, tanigin. Oo. Panalo rin. Ang mga kinilaw na aking natikman, una raw inihain sa kanilang lugar ng Sagaynon at kinilaw artist na si Vicente Lobaton na mas kilala bilang Enteng. At paglipas ng 4 na dekada, ang anak na ni Enteng na si Mark ang natutuloy ng paggawa ng kanilang original kilawin recipe sa kanilang restaurant. Bukod sa iba't ibang klase ng mga malinamnam na kinilaw, ibinida rin nila sa amin ang kanilang seashells. Ito ang imbaw. Ito, nylon shell. Tapos ito, Wasay-wasay. Extra challenge daw ang pagkuha sa mga ito. Tuwing low tide lang kasi ito nakukuha sa buhanginan ng Bakawan. so nangunguha talaga sila usually ng shellfish kapag low tide. Kasi pag pumasok na yung high tide, alam nyo, nagiging swimming pool area itong nilalakaran natin. At dahil nakabaon dun sa ilalim ng buhangin yung mga shellfish, ayun, ang hirap nilang hanapin. Si Mirna, ilang dekada na rin nangunguha ng mga seashell. At may sikreto raw para malaman kung saan sila makukuha sa mga butas sa buhangin. Anong gagawin natin? Ay, kahit kaniman mo lang, oh. Kaso lang may bato-bato minsan. Kaya mo talaga yung parang pailalim. May bato galing, eh. Ito? Ay, hindi bato pala ito. Wala, nang lalim. Paano mo naman nalamang nandyan siya talaga? Yung, ano, yung butas niya. Sikundan mo. May balik na humuk-humuk. Iba talaga yung sign niya. Ito, butas din to. Ibang butas. Oo. Kaya nga, minsan hirap pag hindi mo alam. Yun nga lang, kinakailangang marahan lang ang paghukay dahil kung hindi, Ala! Hindi inaano ko ata. Nasira ko ata. Hindi yan. Talagang merong maraming ganyan. Yung walang laman na. Ang hirap. kung minsan inaabot nga raw ng maghapon para lang makapuno ng isang basket ng shellfish. Kaya naman, mag-break muna tayo sa paghuhukay ng mga butas. Si Chef Edwin, ipaghahanda tayo ng ipinagmamalaki niyang seafood pizza. Ito yung pizza dough natin? Talagang dough pa? Yes, ma'am. Unang gagawin ng pizza dough, kailangan ng tiyaga at pasensya sa pagmasa rito. Hala, ay, nagkulubot-kulubot na, oh. Bakit nagkakaroon ako ng kulubot na ganyan? Kasi sa ano mo, sa movement mo po. Sa kamay. Kasi ito, ang kamay, dapat hindi siya Hindi mabigat. mabigat. Parang ano lang. Kailangan gentle. Kasi Gentle lang. Kasamang pagmamahal yan. Malaki na? Nabutas na! Naging lumpia wrapper. Nako, sayang. Butas-butas na eh. Well, Parang lumang karsunsilyo na dyan. mukhang mutilated na nga talaga. Mutilated na. Hindi na kaya. Talaga namang napalaban tayo sa paggawa ng pizza dough, mga kapuso. Kaya babawi na lang tayo sa paglalagay ng iba't ibang recados. Yakang-yakang paglalagay sa dough ng tomato sauce, mozzarella cheese, pati na rin ibang sangkap. Yan. Tapos lalagay natin yan, ma'am. Ito yung salmon. Lalagay na yung salmon para local. Meron tayong
Imported. Imported. Basta ikalat na lang po. Oo. Pero I think, okay na yun. Okay na yan. Okay. Then, dito tayo sa calamari. Ito na. Basta makita lang yung ring. Okay? Kompletos naman, kompletos recados naman kasi hindi naman nagtipid eh. Okay? And then, Uy! ito, ang roasted garlic. Roasted garlic. Yan ang papaano sa kanya. Ang sarap nito. Then, Ano po to? Pesto. Light hand lang. Uy, okay to ah. Pagkatapos, iluluto ang pizza sa oven sa loob ng 3 minuto. Grabe. Alam niyo yung ibang pizza na seafood pizza, hindi mo masyadong nalalasahan yung seafood, parang hinahanap-hanap mo siya. Ito, hindi. Talagang, ang star of the show is the seafood. Medyo mahirap lang siyang kainin kasi pag gano'n, no, nahuhulog siya kasi ang bigat niya dahil ang dami-dami niyang recados. I love it. Dahil nabusog na tayo sa seafood pizza at may energy na ulit, balikan na natin ang mapaghamong paghuhukay sa suyak. Ito oh. Kung maghanap ka niyan sa gilid ng bato or nasa taas ng bato, nakapatong. Ayan, nasa sa mga gilid. Ito, may susundalaga, oh. Nasa bato talaga yan nakadikit, ma'am. Yan. Kala nyo, marunong ako, ha? Nylon shell. Ganda. Pwede pa diri. Yan. Pata. Expert na ako sa pagdudukot. Ang mga nakuhang susong dalaga, nylon shell at imbaw, maaari din palang kainin ng hilaw. Ang gagawin natin? Oo, lagyan mo ng ganito yung kalamansi. Kalamansi. Okay. Kung gusto mo nang to add flavor, Oo. magdagdag ka ng yan, Chili. chili garlic. Chili garlic. Parang masyadong maanghang. Baka maanghang to, O, Tapos ihalo mo ng konti. hahaluin. Yan, para ano na. Yan. Hindi lalagyan ng asin. Hindi na, kasi maalat na yan eh. Oo nga pala. Galing nga pala. to sa Galing yan dagat. fresh. Okay. Tapos, Tanggalin mo yan tatanggalin ko sa siya shell. sa shell. Tapos, lalagyan ko lang ng kalamansi. Ganyan lang talaga? Oo, pwede rin. Oo. Sarap! Ang sarap niya. Iba talaga kapag fresh, manamis-namis. So, itong imbaw, pwede nyo siyang kainin ng fresh, katulad ng ginawa namin. Pwede nyo rin siyang ikilaw. Lagyan nyo ng sibuyas, ng luya, at saka ng suka. Pwede igisa rin. Diba? Pwede rin igisa or pwedeng gawing tinola na ituturo sa atin ngayon ni Ate Vanji. O, sige po. So, ang nilagay na po natin ngayon ay bawang luya, sili, at ngayon maglalagay na tayo ng sibuyas. Maaari nang ilagay ang imbaw. Mag-add tayo ng lemongrass or tanglad para mas mabango. Ilang minuto dapat yan? Basta kumulo na, lutok na yan? Okay. Tapos lagyan natin ng kamatis. Para dagdag sa flavor niya. Okay. Tapos, Pwede natin tikman. at luto na ang ating tinolang imbaw. Grabe. Ito yung, alam mo kapag kumakain ka ng halaan, minsan parang nabibitin ka kasi ang konti. Ito talaga, ang taba-taba niya. Fresh na fresh.
Tapos pag kinagat mo siya, parang may nagbo-burst na medyo manamis-namis sa loob. Bagay na bagay doon sa flavor ng luya. It's really good. Ang mga wasay-wasay naman, simple lang din ang paghahanda dito ng mga suyaknon. Pakukuluan lang, tapos talo-talo na. Para siyang kamag-anak ng talaba. Lasang oyster, pero nakakabitin. Kasi imagine, ang laki-laki ng shell, tapos ganito lang kalinggit yung yung makakain mo. Mula sa malawak nilang bakawan sa isla ng Suyak, tatawid ulit tayo ng karagatan. Susuyuri naman natin ang palengke ng Bacolod City na isa sa bagsakan ng mga seafood. Kapag sinabing Bacolod o kaya Negros Occidental, ang unang pumapasok sa ating isipan, chicken inasal. Pero dahil napaliligiran ng tubig ang Negros Occidental, marami rin silang coastal communities. Kaya marami rin silang seafood at saka iba't ibang uri ng shellfish. O eto, meron ng pusit, may bangus. Uy, ano kaya to? Swordfish. Nakamamangha talaga ang laki ng mga isda sa palengke. Wow, ang laki nito! Nay, ano po to? Gingaw ga. Ha? Gingaw. Gingaw. Ito, lapu-lapo. Ay, hoy, ang laki ng lapu-lapu. Ay, ang dami na. Okay na yan. Siyempre, saang pamilihan man tayo magpunta, hindi kumpleto ang palengke experience kapag hindi nakipagtawaran sa mga kapuso nating tindera. Uy, ang bait naman. 280 na lang daw. Oh. Magkano yan? Ha? 300. Kalahati lang. Nay, pabiling hipon. Pagkatapos ng pakikipagtawaran para makabili ng hipon, tahong at pusit, Nakabili na ako. isang masarap na hamon ang naghihintay sa mag-asawang Chef Edison at Reyna. Sa aking mga nabili, ano kaya ang seafood special na kanilang ihahain? Ma'am Cara, kakasap po kami sa hamon nyo. At ang iluluto namin for today ay ang seafood paella. So, ayan po. To start, kailangan po natin maglagay ng oil. And lagay na po natin ng butter. Then next po, yung ating bawang. Gisa na po natin siya. Ayan, ayan na po ang sibuyas natin. Isusunod na rin ang carrots at bell pepper. Pagkatapos maggisa, sunod nilang inilagay ang green peas, paminta. So ngayon po, lalagyan po natin siya ng tubig. Sunod nilang inilagay ang oyster sauce. At asukal. Ayan, so lalagyan po natin ng konting egg yellow para po maging makulay lang yung paella natin. Kasi kung wala po siyang ganyan, hindi po magiging maganda yung color niya kung white yung bigas niya. So nilagyan po natin siya ng cornstarch and this is to keep the sticky na consistency nung ating paella. Ayan, meron po tayong mga garlic dyan. Pagkatapos ilagay ang bawang, pwede nang ilagay ang mga sangkap na seafood. Yung squid po, hinuhuli niya kasi pag po masyado siyang naluto, tumitigas po siya. So mas maganda po na ihuli po natin siya. Tapos mga 5 minutes siguro, ay mga 10 minutes. Ayan, so takpan lang po natin siya, wait for 10 minutes. Kapag luto na ang lahat ng sangkap, itatabi muna ito. Kukunin po natin yung katas niya and yun po yung mismong ihahalo natin sa ating paella rice para po mismong rice maglasang seafood. Ayan. Sa parehong kawali, iluluto naman ang kanin para manuot dito ang lasa ng mga seafood.
na ang paella rice, pwede nang ipatong dito ang seafood. Excited na akong tikman itong seafood paella. Grabe! Kalain mo, yung mga binili natin sa sa palengke na hipon, pusit, tahong, ayan, nandito na sila ngayon. Siyempre, lagyan natin ng konting lemon. Tapos may pa-surprise pa, oh. May scallops. Favorite! Hala, ang sarap. Panalo to. Walang lansa at all. Hindi siya malansa kasi alam mong fresh na fresh yung ingredients. Yung mismong paella rice, may seafood flavor siya. Ang seafood paella na ito talaga namang binabalik-balikan sa kanilang buffet restaurant. Bukod kasi sa nag-uumapaw nitong sangkap, ang lasa talaga namang mapapasabi ka ng I love it. I am in seafood heaven. sa itsura pa lang siguradong maglalaway ka na sa seafood black pasta. Pero ang putahing ito, karaniwang iniiwasan dahil nagmamansya sa ating ngipin. Worry no more mga kapuso dahil dito sa Negros Occidental ang bersyon nila ng black pasta hindi nagmamansya. Ang tinta ng pusit nakahalo at nakatimpla na kasi sa mismong noodles. Kasama ko dito si June 9. Meron siyang easy way to do black pasta. Yes. Kasi yung black pasta niya, itim na kaagad! Grabe! So hindi mo na, kasi yung iba pasta lang na regular yung gagamitin, tapos lalagyan mo pa siya ng squid ink. Ito, nilagay nyo na yung... Yung meat tsaka ink. Ang kakaibahan na po niyan kasi ma'am, hindi siya dumidikit sa ngipin natin. Oh, I love it! Sisimulan natin ng gusto sa tayo ng oil tsaka pero ang gagawin natin gagawa tayo ng fried garlic muna. Okay, okay. Kasi i-garnish natin para may crunchiness ka yung kakainin. So wala nang sauce na squid ink. Wala na, nandiyan na po sa... Kasi nandun na mismo, naka-incorporate na dun sa pasta. Yes, so, Kwento ni Junain, ang black pasta na ito ay ideya raw na nagmula sa adhikain nilang makatulong sa kabuhayan ng mga Negrense sa coastal communities. kasi dito sa amin ang sa Sagay City ma'am is mostly Coastal communities. community. Oo. Tapos tsaka yung sa DTI po kasi namin dito, yung dati, yung one town one product OTOP, is oo. ang OTOP namin dito ay squid byproduct. So kailangan namin gumawa ng innovative products ng Made of squid. made of squid. Layunin din nila na maipakilala pa sa buong bansa ang kanilang produktong black pasta na maaaring sahugan ng iba't iba pang sangkap. Gaya na lang ng tuna at hipon na siyang pangunahing sangkap sa kanyang inihanda sa ating seafood black pasta. This is Tuna. tuna. Oo, para may fish siya. Para medyo saucy tayo, lagyan natin na. Ano yan? Pesto sauce? Yes, pesto sauce. Oo. Oh. Tapos sugar. Papa, muscovado pa talaga. Yes, ma'am. Tapos ito na, ilalagay na natin yung noodles. Lagay lang natin dito, parang Ano garnish. yan? Yung Kalamansi? Oh, actually, pwede natin sana ma'am yung lemon kasi yung present dito sa amin sa lokal is yung mga kalamansi, marami kami dito. So this is only Talangka. parang yung maliit na yung kinain niyo kanina. Maliit na alimango. Oo. Tapos ito, sprinkle natin. Wow! Look at that! Hindi raw nagmamansya sa ngipin ng seafood black pasta na ito ng mga taga-Sagay Negros Occidental. At sa lasa, mapapawaw ka raw talaga. Wow! Look at this! Parang pang-restaurant talaga. Black seafood pasta. Tikman na natin. This is it, pansit? Ay, seafood black pasta nga pala.
Wow, sarap. Hindi nagtipid sa seafood. Kompletos recados pagdating sa seafood. Balanse-balanse yung flavor. At ang pinakamaganda sa lahat, see? Hindi maitim yung ngipin ko kahit na squid ink pasta itong kinakain ko. At saka bagay yung nilagyan siya ng kalamansi. May tendency kasi na pwede kang maumay. So, perfect na yung flavor na maasim-asim na manamis na kalamansi. It's really good. Sa aming pagdayo sa lalawigan ng Negros Occidental, muli naming napatunayan na ang masasarap na pagkain, biyaya ng mayaman nating kalikasan, na mas lalo pang pinasasarap ng mainit na pagtanggap ng mga kababayan nating Negrense. Sa food adventure na ito, hindi lang kami nabusog sa linamnam ng kanilang seafood, binusog din nila kami sa kanilang pagmamalasakit sa kalikasan at sa kanilang komunidad. Masarap siya, pero nakakabitin. Pag kinagat mo siya, parang may nagbo-burst na medyo manamis-namis sa loob. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa iba't ibang probinsya at bayan, magandang gabi. Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Yay! Ang galing!